Our joy as we worship right now, gathered under His grace and surrounded by high praise, is not an escape from reality. With all the power inherent in His presence, it's still a fact that all of us face tough times. Times a lot different than these moments of celebration. But tough times don't diminish the reality of His presence. Darkness will fall and clouds do gather. Shadows will come, but our faith and our confidence in Him need never be shaken. And when we face difficult times and trials, He will be with us to make a way. I remember receiving a phone call from my mother-in-law late one night, informing me that my wife's sister and husband had been involved in a terrible car accident. They had 4 young boys. Jeremy, the oldest, who was soon to be 9 years old, was killed instantly, and the other 3 were seriously injured. I felt so helpless when I heard the news. All the scriptures that came to my mind seemed to fall short of what I really wanted to say to them. But as I was praying for them, God gave me a song, and I wrote down the words. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. That's what I really wanted to say to Susan and Craig. God is working in ways you can't see. I wanted to... Good morning, good day, good evening there, wherever you are in the face of the earth. March 20, 2025. This is your Papa Bot. I am your Papa Bot, the very loving Papa. Hindi kasi tayo hindi tayo anak ng palagay natin mga blessed sa kayamanan na kahit hindi trabaho, buhay, padisko-disko lang, na hindi kagaya sa karamihan sa atin na nagsusunog ng kilay. Ang iba dyan, lakwat salag kasi nabiyayaan sila ng kanilang mga ninakaw. Pabudol-budol lang, pabangag-bangag lang. Joke lang. Totoo naman, sa kahirapan ng buhay, darating ang mga pagsubok na kailangan nating sumigaw at tumingala sa langit at maghingi ng tulong sa Panginoon. May mga panahon talaga na parang ayaw mo nang yung sinasabing hands up. Parang ayaw mo na ring magsubok, harapin ang pagsubok hanggat
makipag covenant tayo sa God na, Panginoon, alam ko nandyan ka, kayo na pong bahala. Sa present situation, March 20, 2025, totoo nga, dark age na naman ang Philippine government dahil may mga tao talaga na gustong mailuklok, maluklok, pumwisto habang buhay, buhayin ang mga BFF, mga best friend, mga kabarkadang bangag, at humawak ng umupo sa driver's seat. Joke lang sa term. Ito lang si Papa Bot. Walang kwentang tao si Papa Bot. Hindi magaling, hindi naman sinungaling. Papa Bot is your father of hugot. Hindi kasi dito sa farm road, dito ako sa farm road, although dun sa kabila meron pa eh. Ayan, nakapag ano na sila ng tubig, summer na summer. Bakit may tubig? Wala namang ulan. Alam mo ang biyaya ng Panginoon? Napakinggan mo yung awit kanina sa kay Dan Moen, my best friend. God will make a way. Sabi ng isang doktora. Bebot, ang boses mo parang si Dan Moen. Salamat naman, Doktora Miles. Hindi ko makalimutan. Okay, kumare, mag-serenade ako sa iyo sa 40th or 50th anniversary nyo ng iyong asawa. Yeah, di ba? May mga chapter talaga sa buhay na parang depressed ka. Parang puno ka ng pagsubok. Ganun ang buhay natin ngayon sa Philippines. The same ang ugat, the root cause. Blessed be the name of the Lord na tayo ay nakakain ng almusal. Ang anong oras ngayon? 10:29. Dahil may pagkain sa pagkainan. Yan ang sinasabi ko eh. God will make a way. Kahit na sabihin mo pa parang walang pag-asa, hindi mo naman ma-blame na mayroon talagang tao na gustong mag-take advantage, bumabawi. Kung baga sa Ilonggo daw hangag, kung sa Tagalog atat na makapwesto. Di ba ang mga topic natin araw-araw, pag na-review mo, grid, kasakiman. So hindi nagkakamali si Papa Bot. Hindi man ako nagme-mention kung sinong tao sila. Karamihan kasi mga leaders na gustong pumapel na parang gusto lang nila ang mundo. Magpakasarap sila sa biyaya na bigay ng ibang tao at hindi nang papasalamat sa Panginoon. Kasi kung mag-isipin mo, balik tayo sa Holy Bible. Nandiyan na lahat, no? Ang mabuting asal. Ang ganda ng Biblia, ang ganda.
Like the Quran, no? All praises to God. Huwag lang nating haluan ng mga fundamental beliefs. Sa Holy Bible may mga fundamental nasusulat lang yan kasi that was the history. Okay? Kung ano ang banat nyo against kay Lolo Muhammad, peace be upon him, maybe that was the history. Do not practice it now so that we can live happily, peacefully, sharing our talents and wealth na nakukuha sa mundo. Hindi tayo tatagal. Kaya paulit-ulit ko na sinasabi dito, moderate your greed. Kasi pag ayaw mo mai-practice yan, magka-problema ang mundo natin. Gaya ng may umupo na. O kayo ha? Gusto nyo ng isang posisyon. And then may utang na loob kayo. Pero deep in your mind na nasa posisyon ka na, I'm the king. I am the ruler. Ako na. Manigas kayo. Ungratefulness. Bastos kayo, sir. Ma'am. Your Honor, Mr. President. O, di ba? Huwag tayong maging bastos. Do not be so ungrateful. Kasi kung ayaw mo talagang mamuhay ng matino, ayaw mo i-acknowledge ang nakasulat sa Holy Bible, itong mundong to malalanta dahil sa inyo. Yung mabubulok. Ayan, di ba? Ipalagay natin, kaya may leader na puro Holy Bible ang sabunganga. Magandang asal. Di ba maganda? At makakasiguro ka na visitors will not be harmed, tourists will be protected, strangers will be assisted, parang may equal rights, civilized. Na ang civilized na tao ay dapat magbanat ng buto, hindi mag-astang hari, looks like king and ruler. Ngayon kasi may mga leader tayo, simulat sa poll, may tumatakbo dyan na Villanueva yata, tumakba din ng yung matanda, tumakba ng presidente. Yung isip niya holistic. We did not try that kind of person. May senador naman ngayon na pedophilia, sorry for the term, kasi nakikita ko parang pastor sa pulpito or HPG, hipokritong palagi sa pulpito, hipokritong tao sa pulpito. Grabe, HPG. Ginagamit mo ang salita ng Diyos, pero deep inside you, inaabuso mo yung mga membro. Fake messenger. Tatakbo ng politics. Alam mo, sir, pwede kang you can lead the nation. Pero aminin mo, sir, na ginalaw mo yung mga membro mong babae. Magpasalamat ako kasi kung hindi mo yan aaminin at sabihin mo lang na artificial intelligence, huwag na. Hindi ako pinanganak kahapon. Nandyan lang ako sa psychology and anatomy of what is being a person at the pulpit like. Kung ano ang ugali at ano ang takbo ng isipan ng tao na nasa pulpito. Gusto mong magpayaman at kang i-reveal ang nalalaman mo na parang kayo ng powerful. Hindi, sir. Hindi yan. Isang tao lang powerful, yung nabuhay.
namatay at nabuhay. Yung sabi ng iba, may God ba na namamatay? May God ba na pinapahirapan at sinusuntok at sinasaktan? Mga pilosopo kasi sinabi na yan ang story ng Hesukristo. Ayaw nyo. Ulitin ko ha. Yan ang istorya ni Hesukristo. Diyan tayo kumuha ng mga ugali na maganda. Salamat naman sa mga misyonaryo na napadpad dito sa Mindanao, sa Sub-Saharan. Di ba ang Sahara dry? Nakita mo ito dito? Oh, nagtanim na naman, oh. Summer na summer, oh. Ayun, oh. May tanim yan dyan, oh, palay. May tubig. May tubig dito. So blessed na blessed ang Sub-Saharan Mindanao. Maliban sa fertile ang soil, we have abundant rain, water, we have rainforest. Kung walang rain, walang forest. Sa Sub-Saharan, walang rain. Sahara Desert daw. Ano ba ibig sabihin ng Sahara? Ang tingin ko parang walang kwenta, na walang development. Grabe yan. Diyan tayo nakakuha ng magandang ugali sa Holy Bible, plus sa mga misyonaryo, at ang ganda ng ugali ng mga Pinoy at OFW dahil sa may humility tayo. Di ba ang pangbungan ko kanina, yung mga taong mayaman, hindi na nagtatrabaho, they don't feel the pulses of the masses. Tayo kasi, ako, mayaman, pinanganak. Hindi. Mayroon lang kakayahan mong umutang yung aking magulang. At medyo maganda, hindi kami naghirap, but dumating ang high school, I have to study NCEE. At 95 plus yung aking NCEE, National College Entrance Examination. Ang yabang ni Papa Bot. Hindi, kasi iniisip ko, to tell you frankly, hindi kami sinabihan ng magulang na huwag mag-aral. Instead, sinabi niya, mag-aral kayo. Hindi niya na naman sinabi na magtrabaho na lang kayo sa farm. Sa inyo na yan. Dahil wala naman talaga kaming tunay na lupa. Meaning may lupa, pero it's not always gaining. Nag-harvest, minsan wala. So we were at the plateau side of life na whether mananatili ka sa taas, pwede kang mahulog. So during that time, I want to rise above the clouds, na mag-ambisyon. Kaya nag-aral ako ng nag-review para pumasa at mag-college. Hindi ko nga alam kung anong kurso. Ang biyaya ng Panginoon, God will make a way. God will make a way. Yan. Kasi may Panginoon tayo. Kasi pag hindi natin nilagyan ng holiness, galing sa story of the Holy Bible, walang mangyayari sa buhay natin. Walang mangyayari. Makamundo ang isipan natin, ha? Makamundo, maging materials, maging pasikat, walang pakatutunguhan. So sinasabi ko, ang Holy Bible ay nandyan. Siya ang batayan ng magandang ugali civilization. Napakaswerte ng mga Pinoy. Ang ganda ng ugali dahil sa mga misyonaryo, Holy Bible, Catholic, Evangelical, misyonaryo ng Islam. Maganda kasi ang turo ng naniniwala sa magandang ugali. Oh, take for example, fruit of the Holy Spirit. Oh, di ba? Oh, ito. Nakasulat yan sa aking wall ngayon. Hindi ko yan muna. In a hopeless situation. You may be going through a similar situation today, and you feel that God... Hindi ko muna alisin yung nakapin
na message ko. Papabot's Journey. Dun sa aking wall, sa Rewell Tianson Magan number 5. Holy Spirit, love, peace, joy, self-sacrifice. Ang dami. 9. Kasi yan ang batayan ng magandang ugali. Being a citizen of the world. Humanity. Humane. Hindi yung brutal. Kaya ako naging radical dahil ayaw ko ng radical Islam, radical Muslim, kangaroo court. Mga fundamental yan eh. Mga fundamental yan. Hindi maganda ang maging extremist na naniniwala tayo sa yung mga nakasulat na hindi na napapractice ngayon. 'Di ba? Hindi naman yun pinapractice ngayon yung what is today. Akalain mo pag sinabi ng Holy Bible na ito, sundin nyo lang si Papa Bot. Hindi matalino si Papa Bot eh. Pero hindi ako maligno ha. Galing ako sa Gaza Strip dahil ako ay taong Gaza. Kung gayahin nyo ako, bahala na kayo. Ang pangit nyo. Kaya ako parang outcast na ako dahil dito. O mabuti na lang aircon yung sasakyan, hindi ako nalalamigan dahil dito. Or else gagamitin ko to. Itong aking neck warmer, kasali ng ilong dito. May tube to eh, tube. Ito to. Tube sa leeg. Oh. Yan. So, yun ang aking punto de vista. Point of view. You should have love. Maging masayahin ka, matahimik, tolerant ka, patience, then you're kind, yung matulungin or something, maganda ang kalooban, then may trust ka sa God, and then you are gentle, hindi yung maginoo, ngunit medyo, ang tawag yan? Maginoo? medyo bas. So hindi yan. Huwag natin i-practice yan. Oh yeah? Sige. Ang importante kasi sa isang tao, nandyan sa Holy Bible eh, self-control, gentleness, faithfulness sa God. Nandyan na lahat. With that 9 attributes ng tao, maganda na ang resulta. Maganda na ang resulta sa ating mundo, hindi lang sa Pilipinas. Kaya ako saludo uli sa mga OFW, overseas foreign workers or something, Filipino workers. Madam, sir, believe ako sa inyo. Hindi ako believe ako hindi dahil sa nagwiwilga na kayo. Alam mo, itong mga taong to talagang naghihirap ito eh. Kung pwede pa lang umuwi na sila dito. Kalahin mo pag gusto nilang umuwi, hindi nila magagawa. Dahil wala naman silang trabaho dito. Doon makapagsweldo ka ng 200,000 dito, yata pinakamalaki mo 20. May empleyado ba dyan na wait, may mga nurse kami dahil may hospital kaming pinatayo. Chief nurse, hindi makabili yan ng hindi makabili ng ang tawag yan, kotse. Kahit tricycle, hindi kaya siguro tricycle sa sweldo. Tricycle, pero ang 20,000 ba, makapagpaaral ka ba ng college? Kung wala kang ibang
source? I don't think so. Bihira lang ako nakakita sa private 25. Medyo okay. Sa government mas okay, mga nurse. Siguro may 35,000 or 40 sa nurse. Pero sa abroad, yeah. Diyan sa 200,000. So mas nakakautang sila ng sasakyan doon. At maganda ang pamumuhay, kunwari nakapagpadala sa simbahan dito sa bayan natin, pero ang lungkot, deprive of total liberty, yung gaya ng ginagawa dito sa Pilipinas. Sa atin dito, tingnan mo yung sa small window, masaya na yan kahit na ang temperature yata ng diyan sa Netherlands, diyan sa Northern Hemisphere, sa Europe, 12 something, 10 ganon, 10 degrees centigrade. Ngayon dito sa Pilipinas, ito matirik ang araw, abot ng 40 yata, abot ng 40, more than 30 ito. Ito tirik ng araw. Kaya lang maganda dito dahil halos nandito na lahat, walang gutom dito wala. Kaya ano lang tayo, no? Maging matino. Pag kayo ang politician, gusto niyo ng leadership o gusto niyo na maging leader, huwag naman kayong maging kurap masyado. Grabe naman kayo. Utang nyo sa mga tao ang buto. Basta-basta nyo lang sabihin na itong ibinuto nyo, impeach natin to. Sino bang naglagay dyan? Ang mga tao, hindi kayo. Kasi kung gusto nyo i-impeach yung isang tao, ano ba talaga ang kanyang mortal sin? Ang mortal sin niya ba ay honesty? Sandali. Nagkakamali yata kayo. Sino bang honest sa inyo dyan? Congressman? Congressman? Ano ba ang masasabi nyo dyan? May confidential funds naman lahat dyan. It is entrusted to you. Ipakita nyo na marami kayong ginagawa. I-compare natin. Hindi ko alam kung ano ang money making ng mga president, pero during the time of Tatay Diggs, apply over Skyway, repair ng Boracay, mga tawag niyan, mga bridges, infrastructures, marami. Kasi maraming pera hindi natin ginagamit. Tapos sabihin nyo, i-impeach natin ito dahil dishonest siya. Teka, sino bang mga dishonest sa atin ngayon? Di ba nandyan ka, you were entrusted to take care of the money of the people. Ulitin ko, money of the people, hindi napunta sa people. Sa family mo, sa iyo, sa bulsa mo, at walang kabusugan. Parang bottomless pit, walang kabusugan. So yan ang problema sa bayan natin. Kung talagang ayaw mo na maging matino, sige, ubusin mo ang kayamanan ng Pilipinas, mabubuhay din naman ang Pinoy. Nabiktima nyo at parang minalas. Kayo yata ang source ng poverty ng Pilipinas.
Sinasabi ko, maganda na ang ugali natin dahil sa mga nakukuha nating aral sa Holy Bible. Pumupunta na tayo ng simbahan at makakarinig tayo ng mga homily na magandang ugali. Hanggang dyan lang, nakinig at hindi pinapractice. At ano pa, yung mga ginagawa nyo, hindi natutuwa ang Panginoon yan. Hindi natutuwa. Sabihin ko sa inyo, hindi maganda. Kaya ito, nakikita nyo, maraming nagsialisan at gustong lumabas para umayos-ayos naman ang buhay natin. Naghihirap sila, sir. Your Honor, Madam Chair. Mr. President. Ganyan. Wala tayong puso. Wala tayong puso. Talagang kinawawa natin yung ating mga kababayan. Okay, you just close your eyes. Makinig lang kayo sa akin. Hindi naman ako nagre-record para sa sarili ko. Ito lang ako sa opisina ko dahil magsusundo na naman ang apo. Kita mo pa? May mga anak ka. Hindi mo tinuturuan ng magandang ugali. Kasi parang kung ano ang ginagawa ng magulang, susundin niya ng mga anak. Are you happy na hindi nila nakukuha ang dapat na ituturo sa kanila? Are you happy with that? Sa akin parang hindi ako happy. Kasi mali-mali ang tinuturo nyo sa mga bata eh. Mali-mali. Kaya sa tingin ko parang kung ano ang puno, yun din ang bunga. It goes with our present situation right now. Yan ang nangyayari. Kung ano kasing nakikita nila, kung ang pagkain nila galing sa nakaw, baka balang araw sila din ang magnanakaw. O tingnan nyo, patalsikin na naman yung isang officer. Sa sinasabi ko, binuto ng tao yan. Hindi kayo naglagay dyan. Kung ganun, parang gusto nyo kayo na lang mabuhay. Di ba? Kayo na lang. Kasi may pagkaswapang kayo. Di ba? May pagkaswapang kayo. Ganid. Yan ang masakit. Yan ang masakit. Sa totoo lang, yan ang masakit. Dahil pinapractice natin ang hindi maganda. Gusto nyo mag-perpetuate sa power na hindi naman sa inyo yan. Inilagay kayo ng tao dyan at tinatraidor nyo ang mga tao. See? Makinig muna kayo ng gospel song. Naghuhugot si Papa Bot. March 20, 2025. But he hasn't. The Bible tells us that he has inscribed us in the palm of his hand. He is a God who can make a way where there seems to be no way.
that had been wound too tightly, I broke. All I could do was cry uncontrollably. I felt like a huge black cloud was hovering over me, and I couldn't escape. I didn't want to live, so I prayed that I would die. I knew that God was my answer, but I thought it was too late. I had been a Christian for many years, but I'd become too busy to talk to God, and I didn't often give him the chance to talk to me. It wasn't until I fell flat on my face that God got my attention. Yan ang state of the nation na dapat nating i-reflect. Dahil inaapit tayo ng mga kunwari may pera, may kayamanan, may power. Hindi fair ang nangyayari sa atin. Ako naawa lang kasi ako eh. Ito harvest na naman tanim na naman Ayan Yan. Yan. Alam mo, mayaman ang Pilipinas. Mga bata naghahay sa akin. Ay, nako. Hindi kasi pumupunta ang pera sa mga tao. Maalala ko lang yung kaibigan ko na district engineer. Bro, ano lang 20% lang yung pumupunta sa project, bro. Pag may 100 million yan, ang 80% nasa mga kamay na bakal. Ang 20% yun lang nakikita natin, kaya hindi tayo natututo no? Mula pa nung nakaraang mga administration mula 1960 hanggang ngayon, mahina ang aywan ko kung saan tayo nagmana. Ito pala yan na naman oo, kita ko yan, nagtanim na sila at saka blessed na blessed tayo ng magandang environment. Kahit na 40 degrees yung environment natin, tinitiis yan ng mga tricycle driver dito. Kaya wag nyong maliitin ang mga pobre. Ito na. Yeah. Ate. Hindi na kami pasugat pa. Sige ma, makatun ako na arin ako di. Hulat lang. Okay, bye-bye. Okay. Hindi yata naglaro ang bata. Ay, hindi. Pwedeng mainit ngayon. Medyo siguro maglalaro pa yun. 11 pa lang impunto. Yeah, naintindihan niya ako si Papa Bot. Nagre-reflect lang. Hindi naman ako, wala akong balak magpasikat. Wala akong balak maging sino-sino. Kasi napag-aralan ko na yan. When I first experienced my alam mo yan, mga dinudumog sa Medjugorje, apparition daw ng ano ba yan, mga apparition ng Virgin Mary or something like that. It might be true, pero hindi nyo ba alam na pag nag-seek kayo ng truth, gaya ng mga, banggitin ko na lang, mga Muslims na they doubt about their status, na parang wala, hindi sila satisfied. The more they study and increase their deity or ang kanilang paniwala, ay the more na nahirapan sila dahil parang hindi sapat
Kasi sa Holy Bible, sir, gayahin mo lang yung mga ginagawa ni Hesukristo. Yun lang. Wala naman siyang sinasabi dyan na stone to death. Kasi yung pag nabanggit mo yan, sir, hindi yan sa bunganga ni Hesukristo. Yung tama lang na batayan at ginagaya natin ngayon na ugali ng isang Diyos, isang tagapagligtas at gumawa sa atin na naging tao, na tayo ay magpakatao. Siya si Hesukristo. Gayahin natin siya. Wala nang ibang gagayahin na maganda. Kasi pag ang ating isipan ay nasa politician lang, short-lived lang yan. It is not forever. Hindi tayo dyan mananatili sa pwesto na yan. Even our health, ang ating kalusugan, hindi yan tatagal. Habang tumatanda ka, humihina ka. Araw-araw, kung ano ang nararamdaman mo na hindi maganda, di ba? Dahil mayroon tayong pagsubok na tao lang tayo vulnerable, meaning madali tayong magkasakit, magkakamali. Kaya stick to the Word of God, yung Word of God na galing sa Holy Bible, wag yung ibang mga Holy Scripture. Kasi ang kanilang mga preacher minsan nasa pulpito pero hawak-hawak armas. Ayaw ko niyan. Yabangan na yan. Sabihin nyo, kayo na mapunta ng langit, sa inyo na lahat ang mundo. Wala yan. Nasa radical na side ng Islam. Ayaw ko niyan. Binabanggit ko dito anong grupo. Sa Hindu, siguro mga 800 ang kanilang gods. Or 800,000. Ang god nila, ang dami-dami. Pero, more on good luck, morality, good behavior, sa Hindu. Kayo mga Islam, isa lang ang God, pinagyayabang nyo pa na siya ang tama, pero malupit. Nilagyan nyo ng pagpatay, jihad, struggle. Di ba? So hindi maganda. Isa lang ang God, mali pa. Di ba? Kaya ang hugot ni Papa Bot, balik tayo sa Holy Bible. I don't mention names here na talagang inaatake ko. Siguro pag sumulat ako sa Facebook o sa aking write-ups, maisulat ko siya, pero ang akin lang, balik Kristo lang tayo. Meaning, kung nagkasala ka noon, nakalimutan mo na may Panginoon na si Hesukristo, balik ka kay Hesukristo. Hindi itong ibalik mo ang mukha mo like kawawa itong mukha ko kahit na misis ko parang ayaw na sa akin. Paano? Ito lang paraan para hindi ako sipunin. Di ba? Hindi ako sipunin. Hindi na malamig ang aking mukha. Hindi ko rin naman kaya ang mainit na environment. Hindi ko kaya. Yun lang si Papa Bot. Kasi parating na tayo doon. We will be arriving at our destination. Good luck, good health. Happy New President. March 20, 2025. Happy New President. Bahala na kayo dyan. Basta sa akin, balik Kristo lang ako, happy na ako. Kahit walang may naniwala sa akin. Alam mo ba, when you read some other Holy Scriptures. Okay, nagbabasa din tayo Si peace be upon him, si Lolo Muhammad, peace be upon him, 8 years wala pang naniwala sa kanya na may theophany siya, yung nakakita siya ng message from angel or something. Aywan ko kung sinong sumulat niyan, dahil hindi naman marunong sumulat. Pero ang naniwala daw sa kanya, family members lang niya, 8 years. Ilan lang. Siyempre lumaki dahil consistent yung mga membro. Naniwala sa yung na-scam niya. Si Papa Bot
Aywan ko kung baka hindi ko i-deny ito. Hindi ko i-deny. Naka-experience din ako ng ganyan. Tumatahimik lang ako, hindi ako nagyayabang. Kahit mamatay pa ako ngayon, yan first time ko nabanggit. For how many times na ako nag-vlog? First time ko nabanggit ang word na yan. God forbid. Totoo yan. It's a plan. Maybe part ng history. Part ng history may papabot. Part tayo sa history book eh. So ito may sabi ko, fruit of the Holy Spirit lang. Wala na akong topic na mas maganda pa ngayon. 'Di ba? Wala na. Sundin lang natin yung Hesukristo, balik kay Hesukristo tayo. Ipagdasal natin yung mga leader natin na hindi umayos-ayos. Yun lang. Ito ng school. We arrive at our destination. Mga wala kasing driver eh. Nandyan lang sa ang tawag yan? Loading, unloading. Masikip eh. Andito na tayo sa Apo. Kalahin mo, tuturuan mo mga Apo mo ng kabulastugan. Islam, yung radical Islam. Wag turuan ng radical. Kawawa yung ating generation na susunod. Yan lang aking legacy. That's my contribution to humanity. Yeah. Why are you so happy? Okay, bless. Oh. It will hurt your finger. Bless Papa. Hold my hand. Oh, hold my hand. You don't love me. You love me? You love me? You love me? Okay. Bless Papa Bot. Okay. Wow, God bless you. You love Papa Bot? Yes. Okay. You miss Papa Bot? Huh? Who is your yaya today? Ate? Ate Tia. Good girl. Okay. What did you eat? Today is Thursday. What did you eat? You eat popsicle? No. Why? You did not ask Ate Tia? Sipon kami. Sipon. Friday. Yes. Ano daw? Hindi pwede subok kay Friday dapat mag-popsicle ka Friday. Mag-popsicle ka kung walang sipon. Okay? You have sipon, right? Oh. So you have sipon. You do not eat popsicle. No. Dirty na. What is this? What is that? Ano daw? Ano daw? Yeah. Do you like it? Host party tomorrow. Let's play it tomorrow. Birthday of and no, Tito Ram. So you gonna blow the candle tomorrow, the cakes candles. You want to do it? Yes? Wow. Very good. Are you excited? Yes, I'm ready. Yes, you're ready. Are you sure? Yes. Kaya mo na sila malan. What did you do in Manila? What did you do in Manila? You eat? Did you swim? May kapibara? Ha? Nagano ka sa Manila, be? Ha? No. Ano daw siya? Magano daw siya?
Okay. Ano nanay? Ayun na si Michelle? Okay. Bye-bye. Bye-bye. Say thank you pa, Baba. Kiss, agtang. Kiss, agtang. Agtang. Where's your agtang? Where's your agtang? Ari, oh. Ulo man. Agtang. Love. Ew. Yeah, you have yellow teeth. Go brush Santa your Claus. teeth. Go brush your teeth. Yeah. It's yellow. Yeah. No. That's bad. It's bad, right? Your teeth is yellow. No, I'm brushing my teeth. It's not yellow. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Love you. March 20, 2025. Salamat naman na we were able to discuss, ha? Yan ang kulang sa isang lugar gaya ng mundong ito. Yan ang kulang natin. Wala tayong holidays. Ang in-entertain natin, greediness. Oh, see? Wala, kasi gusto lang natin na walang wala tayo sa katinuan. Oh, how could you? Ah, di ba? Sino nagturo sa inyo? Tatay mo? Serbisyo. Kahit na ano kasing gobyerno yan pag walang Panginoon. Pag walang Panginoon, lalong-lalo na walang Hesukristo, lugmok na lugar yan. May mga lugar naman dyan, sinasabi ko 800 ang God. Ang dami, kahit uod yata God. Pero matino naman sila. Aywan ko kung may magnanakaw sa kanila. Saan kaya nagmana yung mga Pilipinong katulad natin na Pilipino na sinakop na kung sino-sino? Doon yata tayo galing eh. Sa Spanish, ano diyan? Blood? Ewan ko. Totoo bang may Spanish blood tayo? Baka, totoo nga. So, kawawa. Tragedy. Tragic side of history. Hintuan na nga yan. Paulit-ulit kong sinasabi dito, ang greediness na yan, pagkaswapang at pagkatawag niyan, maramot tayo eh. Tanggalin na yan. Kung sa tingin mo wala kang hiya, matuto ka ng mahiya ngayon. Walang hiya eh, ha? Pag hindi ka ungrateful, kaibigan mo ganyan, but may lamat dahil gusto mong umangat, yan ang mahirap. Don't you know na hindi naman tayo, we cannot carry anything to our graves except maybe when we go back to the lines in the Holy Bible, we're born naked, we die naked,
Yan yata ang pinakatama na salita ng naisulat ng Biblia. Aside from yung mga righteousness na yan. We were born naked. See? Wala tayong magawa dahil totoo yan. Mamatay tayong walang dala. Kagaya ng mga nabanggit natin sa mga nakaraang video natin na episode. Hanggang dyan lang tayo. Walang mas aangat pa dyan. Tao lang tayo. Kaya si Papa Bot nagre-remind lang. Reflection ko lang to eh. Habang ako'y buhay. Ayaw ko pang mamatay, no? Sayang ko gapuhan to. Dami pang makras dito. Lo and behold, thank you Lord for the health, and thank you all Lord for the Lord God for the lives of my friends and my followers. Thank you for following Papa Bot. You will be blessed by that kind of narrative. Talagang mapupuno kayo ng grasya, ha? Pag kayo na nanonood kay Papa Bot, kung ayaw nyo manood, disgrasya. Totoo. Hindi ako nananakot. I do not intimidate you. I don't scare you. Ganon yan. Sa totoo lang ang buhay. Let's be practical. March 20, 2025. God bless you and keep you. God shines His face on you and be gracious unto you. God turns His face to you and give you peace. In Jesus' name, Amen. Balik Jesucristo tayo. Bye-bye. We arrive at our destination. Okay. Ayan, tubig. Okay ah. Gani, dapat mandabla. Oo. Very good. Ikaw lang, ano yung makuha lang ko na. Sige, sige. Ang dami mga nyug dito eh. Yung akin dyan, ano. Yun, lahat ng papaya akin. Yun. Pati yung century old trees dyan para sa shades. Kaya lang, pinuputol lang iba eh. Radical. 20 years na dyan, posing danger daw. Hindi naman maiwasan yung mga old branches. Bye bye, thank you for watching. God bless you.